nandito kami sa may harap. Harap na. Harap muna kasi wala pang init. Mamaya kasi mga 12 nandito na nakatutok yung init. Kaya mamayang hapon, balik kami dun sa likod. Itutuloy namin yung ano dun, yung asintada. So ngayon dito muna kami nagkukay sa labas. Nagkukay muna kami ng ano din, apat din siya ng poste. Ito yung aming pang 3 days. So, tapos dito sa harap din, mamaya after lunch, doon naman sa likod itutuloy kasi mainit. Mahirap kasi maghukay pag masyadong nakatutok yung sikat ng araw. Masyadong hingal. Ayan, ito muna ngayong umaga. Ito bali, 4 na poste din to. So pinag-isa na lang namin kasi nga ano lang to, sukat 150 lang. So kung ang lapad kasi is 1 meter, so 200, so alanganin na siya. So isang isang diretso na lang ginawa namin. Bali runner, maliit na lang ang runner niyan eh. Tapos mga poste doon, poste dito. Kaya pinag-isa na lang. So ito yung yung tubo na galing dun sa manhole sa likod. So ito yung i-check namin dito pagka puputulin ko dyan para hindi siya naka-direct sa drainage, para yung amoy niya hindi pumunta dun sa loob, hindi sumingaw dun pa loob. Puputulin natin dyan, gagawa natin ng sariling manhole. So ito, yan yung kulay orange na yan, yan, kuryente. So yan yung mga siya, matubig, kahit dito sa kabila. So itong isa hinukay ni G, runner naman yan, papunta din dito. So dito sa kabila, ganun din. Kanina pa matubig. Ano pa lang ang size nung kanina tayo? 50, no? 60. 60 pa lang. Wala pang 60 kanina. Umano ng tubig, no? So ito yung nasa harap. So ito, wow, G, ano pala yan? Septic pala yan, G. Oh my God. Yung tubig. Ayan, oh. Parang siya, balong ba? Tama. O, gilig ng septic tank. Hindi ka pwede pumatong dyan sa septic tank. Iiwas ka dito. Oo. Iiwas ka. Kasi pag inano yung goma lang kasi yan. Hindi makain. Hindi sa hindi makain. Hindi sa hindi makain tayo, kundi yung tibay ng mo. Oo. Yung tibay ng pader mo, kaya hindi ka pwede pumatong dyan. Iwas tayo dyan. Balik ko natin yung bakal. Oo. Oo. Tapos dito yung niya, kasi ito din yung takip niya. Yan. So na din siya. Yung lapad niya, hindi na natin mapalaparan pa ng tayo. Tingnan mo nga metro mo tayo. Anong lapad niyan? Hindi na natin siya mapalaparan talaga ng 1 meter kasi nga ito yung takip na ng septic. Anong inabot? 80? 60 lang? O yun. So wala na tayong dyan. Kundi 60 lang talaga ang lapad niya kasi nga ito na yung kanto na ng septic. So ganun din doon sa kabila. Yan. Kaya isang diretso na yung ginawa namin. Papunta doon para sa 2 poste. So ito na yung ito na yung pundasyon ng hanggang dyan lang. Hanggang dito lang yung pundasyon ng ng kapitbahay. Yan. Yan yung pundasyon nila. Bali nandito kanina. So tiniktik namin kasi nga siyempre sumubra para po makadikit ng poste. Hindi naman pwedeng din natin dikit, kaya sininsil namin dyan kanina yung kanilang nag-exist na foundation. So ayan, hanggang dyan lang yung foundation nila. Sa ilalim wala na. Wala na. Hanggang dyan lang no tayo, no? Ito lang. Yan. Yan, wala na. So ito yung property line o yung muhon. Yan. Hanggang din yan doon, papunta din yan doon. So hanggang lang pag lunch break, tigil na muna kami dito kasi nandito mamaya lahat ng init. So pa naman panghapon na init, so nakakahingal talaga siya. Talaga siya. Hingal-hingal lang nga si Gio. Morning pa lang to, hingal-hingal na si G.
So mamaya balik kami dun sa likod para ituloy yung asintada namin. Kasi konti na lang kasi dun ang kailangan namin itaas. Din magpupormas na kami ng poste at beam. Magre-rebar ng para sa beam. Ayan, gagamitan natin ng demolition hammer. Yung yan sa foundation ng poste ng APEC. Dito kasi sa bahay kinaya ng bara. Hanggang dito. Ayan Ayan hanggang dyan lang. Nagulat naman ako sa iyo, tay. Kahit pa unti-unti tay. Wala nang hindi. So yan, kailangan kasi natin siyang alisin. Kasi para nakadikit yung poste natin dun. Kasi kung hindi, hanggang dyan lang yung ng poste natin. Dyan. Kaya kailangan natin siyang alisin para makapagpalalim pa tayo. Kasi hanggang yan lang siya yung pader yan. Yung breaker yan. Ayan. Yan lang yan. Yung simento. Ayan. Yung kailangan natin laliman. Kailangan natin alisin para dikit yung poste. Tsaka para malaliman natin. Hindi naman pwedeng ipatong na lang natin dyan yung ating foundation. Yung footings natin. Kaya kailangan talaga natin siyang bawasan yung footings na yun ng poste. Ayan dyan. Same dito sa kabila. Gagamitan din to ng tawag nito. Ayan. Gagamitan din ng demolition hammer. So para yan. Yan yung tiga. Yan. Para makapag tayo. Makita nyo. Yung semento. So ito na yung tie beam. Ayan. So yung dito. Diretso na. Ito dun sa kabila. Yan. So, kailangan pa natin talaga siyang ng demolition hammer. Yan na yung niya, yung bakal. Yan yung foundation. Yan. Makita nyo. Lang din yan yung niya. Tie beam. C-bar lang din yan. Pero yan, yung bakal na. Lang, 10 mm. Tapos 9 yung C-bar. C-bar. Kailangan nating tapyasan para madikit natin yung post. Anong lalim na? 80 na? 80 na? Pero wala pa tayong adobe. Puro putik pa. Baka 1 meter abot na yata. Sana nga tayo. Pag naka 1 meter tayo dyan, dapat may adobe na. Ang bili. Kahapon sa likod, mababaw lang, may adobe na yun, May 50 pa lang yung kahapon, di ba ya? Ay, ya. Nung unang araw natin, Pero nakakita na tayo ng adobe. Ito matindi. Tingnan mo ito, ya. Pakaramdam ko na itong kay J, nasa 70 or 80 na rin itong lalim. May adobe na ito lang. May adobe na? Sige. Tingnan mo. Sige, hukayin mo. Okay. Tingnan mo nga yan. Lalim? 70 na? 70 plus. 70 plus. Oo, 80 ito na. Magmimo plus ka. Nasa 80. Nasa 80. Ito, konti lang. Konti lang lamang. Wala pa tayong adobe. Tindi naman ito. Sige. Ikaw tayo, meron ha? Ito, adobe ito. Saan? Ito. Ayun, ang kasunod. Saktong 1 meter nga. Pahihirap ka sa buhay. Oo nga, Yan na, Kaya nasundan natin. Ingatan mo yung sa may metro ha. Ay, metro. Yung kuryente. Yung mga pundasyon na wala, kailangan mo talaga siyang bawasan.
Kasi magdidikit tayo ng poste dyan. Angat ang kuryente. Kasi kunting ano mo lang yan, mamaya delikado yan pag umano yan. Live pa naman yan. Yan, pag ganyan na lang yan. So, ito na yung binalikan namin nung after lunch. Yan, natapos na namin. So, ang kasunod niyan is yung magpupormas na kami niya ng mga poste. Bukas. Kasi last na patong na yan. Tapos beam na dyan. Isasampa pa. Ikot din ang beam nito. Yan. Beam tapos yung para sa slab na mga bakal. So bukas, yan muna. Magpupormas at buhos muna ng mga poste. So ayan kasi tapos na. Yan yung binalikan namin kanina. Di natapos kami ng alas 3 dyan kanina. 3:30. Parang 3:30 kami natapos dyan. Ito bukas ang gripo, oh. Tapos kami ng 3:30. Then pumunta kami ng harap. Kasi yung isa dito kanina magtuloy ng pagbutas. And tawag nito hukay. So yan, natapos na. Kaya naihulog na namin yung post-it parilya. Nahulog na yung lupa. Yan, nakapagbusa kami. Nabol namin siyang buhusan. Kasi tawag nito, nagtutubig, parang uulan pa. Kung hindi namin habulin ngayon na mabuhos, baka hindi bukas lang yan punong-puno yan. So ayan na. Yan na yung natapos namin ngayong araw. So bukas dito maglalagay kami dyan ng tie beam. Yan, tie beam. Tie beam papunta dito. Yan. Tapos tie beam. Saka asintada. Ano po ang aming natapos. Ayan po ang aming pang 3 days.